Hello, Mark. Okay po. Ang ating pag-usapan po sa ngayon ay yung decision ng ICC Pre-Trial Chamber na kung saan ay sinabi nito na may jurisdiction ng ICC sa kaso ng Pilipinas. Pag sinabi po kaso ng Pilipinas, ay kaso kasama din si Duterte, kasama si Bato, kasama si Bongo kung kasama man, kasama daw si Vitaliano Aguirre na dating Justice Secretary ni Digong, at yung iba pa na pwedeng maaring masama si Oscar Albayalde, si General Karamat, si yung kasalukuyang hepe ng PNP-DIG, si Colonel Leonardo, si Ruina Garma na ginawa nilang state witness. So, ito po ang aking ipipresenta po. Makikita natin dito yung discrimination. Crime against humanity din ang discrimination. Na racial discrimination ang ginagawa dito ng ICC. So, anyway, ang makikita mo rito na ang Pilipinas talaga ay parang third class citizens of the world ang nangyayari sa mga Pilipinos. Pansinin mo yung kung sino ba mga kasapi ng ICC na lagi na lamang kung saan ay may kaso. Karamihan dyan South Africa. So, ginugrupo tayo sa grupo ng mga tinatawag na rogue state. South Africa, Philippines. Maganda yung pakay. Pag binasa natin pong Rome Statute, maganda ang pakay. Ang problema lang nito, yung pagpapatupad ng pakay sa pamamagitan ng pagsunod sa tinatawag na batas na kung tawagin ay Rome Statute. Nakpingin ako. Kape. Yung discrimination na ito, sa simula pa lang nagsimula na. Nag-umpisa na. Magandang umaga po, Ben Reclamador. You are the first. So, maraming salamat at andito ka pa rin kahit anong argumento natin sa isa't isa. We both agree to disagree with each other. At yan po ay nagiging healthy ang ating discussion dito. At I'm promising all na magsabi magbabash sa akin, wala problema po. Walang problema kahit i-bash nyo ako. We will discuss it healthily. I-convert po natin yan sa isang magandang diskusyon ng pagbabash nyo sa akin kung meron man. So, unahan natin sa una tayo sa decision ng ICC Pre-Trial Chamber. Sa Pre-Trial Chamber tayo tumingin. Tatlo kasi po ang korte ng International Criminal Court.
merong pre-trial chamber. Ibig sabihin yun yung korte na magdidesisyon sa mga bagay o mga tanong na wala pa yung trial. So, bago mag-trial, lahat, pati pre-trial na tinatawag sa Pilipinas, yung pre-trial na sinasabi ay, kung sa Pilipinas sa setting, mag-usap-usap ang dalawang panig. O, ano bang ebidensya ipresenta mo? Ano mga testigo mo? Sino-sino? Ano mga dokumento mo? Anong mga issue na pag-usapan natin? Anong mga issue sa, maliban sa pinaka-main issue, halimbawa, whether or not Rodrigo Duterte is guilty, ano pa bang iba? Parang ganun po. Kung sa Pilipinas nangyari yan. Sa pre-trial. Pero sa atin sa pre-trial natin, ay isang judge lang ang humahawak. Mula sa pre-trial, papunta sa trial, ay isang judge lang humahawak. At kung umapila ka, panibagong judge o justice. Kung manggaling ka po sa pinakamababang korte sa Pilipinas, MTC kung tawagin, ay aapila ka sa RTC, Regional Trial Court, second level courts. Pero kung sa RTC ka manggagaling, doon ka mag-apila sa Court of Appeals. O di kaya sa Sandigan Bayan, depende kung ang kaso ay corruption, sa Sandigan Bayan ka mag-apila. Yung Court of Tax Appeals naman ay original court yan sa lahat ng kaso patungkol sa mga buwis. At doon ka mag-apila, kung manggaling ka sa Bureau of Customs at tinanggihan ang iyong hiling na pababain ng buwis o di kaya sa BIR, di kaya sa local government na mga pababain ng buwis mo doon sa amilyar o kung ano pa, kung may issue labanan, doon kayo magpapangita sa Court of Tax Appeals. Yan po yung sistema ng korte sa atin. Sa pagpunta naman po sa International Criminal Court, pag-umpisa, mula sa pag-issue ng tinatawag na authority na mag-imbestiga, nasa level po ng pre-trial chamber. At kung maghingi ka ng warrant of arrest sa pre-trial chamber, kasi wala pa yung trial eh. At saka kung mag-uusap, titingnan kung i-confirm ang mga kaso o hindi, pre-trial chamber. At yun sa pagkukonfirma ng mga kaso, doon ipapakita ng ebidensya por ebidensya. Ebidensya ng magpo-prosecute at counter-evidence naman ng depensa. So, ibig sabihin, sa kaso naman ni Duterte, nagsumiti ng mga testigo at mga ebidensya, mga dokumento at mga video yung prosecutor na pinangungunahan ngayon ni Madam, ano pangalan? Nyahi. Kalimutan, mahirap i-memorize yung pangalan ng prosecutor kasi wala na po si Attorney Karim Khan, tinanggal na siya. At sa ating side naman ay nagbigay din ng depensa na i-defense evidence si Attorney Kaufman. So, pagkatapos ng bigay nila, magkakaroon sila ng hearing na tinatawag na confirmation of charges. So, confirmation of charges, diyan po titingnan ng pre-trial chamber, ano ba itong isang kaso mo? Kulang ebidensya yan, tatapon na natin na hindi nakasama yan. O ito magaling, pwede isama natin yan, kaso sa ito pag-usapan natin. Ganun po mangyayari. So far, 43 cases po ang nakasalang para pag-usapan sa confirmation of charges sa kaso ni Duterte. Kaya lang, ang problema lang nito, kung magpapatuloy yung confirmation of charges, ay depende pa sa resulta ng tinatawag na number 1, kung fit to trial ba si Duterte. Yan pinag-usapan yan sa pre-trial chamber. Ibig sabihin ng fit to trial, ang pinag-usapan natin specific dito, kung sa Tagalog pa, pwede ka bang lilitisin? Napakahalaga po kasi sa kahit saang korte na kailangan ang lilitisin mo ay normal ang pag-iisip ng tao. Ang tao ay may sapat na pagkakaunawa kung anong nangyayari sa kanyang kapaligiran. Na kung tinatanong siya, naintindihan niyang tanong. Na kung sumagot siya, ay may lohika na may connection sa tanong. Kumbaga, although minsan maraming normal na tao kung sumagot ay
hindi direct or hindi responsive sa tanong, ay normal pa rin sila, pero ang abnormal na isip ay talagang ang layo, hindi naintindihan ang tanong. So, ibig sabihin, ang tawag po niyan ay cognitive capacity. So, may kapasidad ba si Digong na mag-intindi? Cognitive. So, one indication, ang pinakamalapit na sistema sa sistemang Pilipino, Tagalog ka man, Ilocano ka man, Bisaya ka man, Bicolano ka man, o taga Mindanao ka na Muslim Filipinos, ay naintindihan naman siguro lahat pag sinabi ko kung ulyanin ka na ba o hindi, malimutin ka na ba o hindi. Alam mo pa ba, kilala mo pa ba ang mga kaharap mong tao na dati mo nang kakilala, hindi mo nakilala ngayon. Yun po ang issue ngayon kay Duterte. So, dahil ang nangyari na, ni-discover yan, nung una, sinasabi ng doktor na una kinuha ni Attorney Kaufman, nagsasabi na may problema na si Digong Duterte. Pangalawa, para makonfirma, nag-utos ang International Criminal Court Pretrial Chamber na kumuha ng isa pang doktor. Kaya kumuha sila para i-confirm yung findings. The same din ang findings. But then, may pagdududa pa rin kung talaga bang wala na sa isip. Kaya sa hiling ng prosecutor ng kalaban ni Duterte ay nag-set ng schedule at nag-appoint ng mga panibagong mga professional doctors ang International Criminal Court at magsiset sila ng kung kailan nila i-check, examinin ulit yung pagkatao ni Duterte. Pero with more focus on the mental aspect, so cognitive aspect. So makakaintindi pa ba siya? Hindi. Ngayon, kung matuloy yun, halimbawa, sa i-declare na he is fit for trial, magtutuloy ngayon ang kaso. Kasi nga, yung isang issue, kung may jurisdiction o wala, ay nagdesisyon na po yung pretrial chamber na merong jurisdiction daw. Dito tayo ngayon. Mula dyan, papasok tayo sa tinatawag na sinasabi ko na discrimination laban kay Digong Duterte. So, before I proceed, babati muna ako, magandang umaga, maadyong buntag, mga kapwa ko Buholano ha, si Ilma Ralios, Chrissy Brooks, kasi si Bato daw ang kukunin nila pag meron Alzheimer si PRD. Di naman. Kukunin niya si Bato, may Alzheimer's pa o wala si Duterte. Kasi siyempre lahat ng kinakasuhan nila, kukunin talaga nila yun. So siyan para yawan. Di ba pwede lie detector dyan? Hindi, huwag ka maniwala sa lie detector na ginagamit lagi ni Tulfo. Si Tulfo Switek yan. Hindi po ako bilang abogado, hindi ako naniniwala sa lie detector test. Kasi hindi mo ma-measure muna yung kaba ng tao. Pag tinanong mo, iba-ibang sagot dahil sa kaba. Sabi naman ni Ben Ecuador, malinggiring ang tawag sa sakit. Ganun ba? Malinggiring ba tawag? Hindi ko, pasensya ka na, hindi ako medical professional, kaya hindi ko alam. Pero ang matawag ko lang sa ngayon ay pinakamalapit sa Pilipino, hindi man yan eksakto, pero ang pagiging ulyanin. So, Chrissy Brooks, kasi siya, Ben Ecuador, sa Europe, alam nila yung word na malinggiring. Ganun ba? O, ngayon, kung ang pinakamaganda niyan, isi-search ko ngayon, ano bang ibig sabihin ng malinggiring meaning? Para mag-intindihan natin. Salamat, Ben Reclamador, sa word. It refers to intentional faking or exaggeration. Ibig sabihin niya, kung nagkukunwari lang si Digong, ang tawag yan, sabi ni Ben Reclamador. Lagi ka kontrapartido lagi si Ben Reclamador. Salamat, Ben Reclamador, at natuto ako sa isang word. Salamat talaga. Si Chrissy Brooks, Toto, kahit pwede bang kumuha ang ICC ng isang kapalit PRD, kung hindi pwede, litisin. Wala pong ipapalit yan. Personal kasi pag krimen, personal ang tao ang sasagot dyan. Hindi mo pwede katayin si Ben Reclamador ng kasalanan ni Chrissy Brooks. Ganun lang po yun kasimple.
So Jose de la Cruz, if the case is tried in the Philippines, the case will just be, hindi. Hindi ako naniniwala may whitewash. Alam mo bakit, Jose de la Cruz? Kasi po, kalaban ni Duterte si Marcos with more reason na kakatayin siya dito sa korte. Kaya sa totoo lang, behind the hulabalus, behind all the issues, mas fair ang trial ng ICC kumpara sa Pilipinas. Kaya nga sa totoo lang, mas maganda ang trial lang doon. That is my fair assessment. So, Pastor Rodi Rabi, in the end, President Duterte will be released through health reason. Malamang pwede mangyari kung hindi siya malinggiring na sinasabi ni Ben Reclamador. So okay. So next, proceed. Ang decision po ng International Criminal Court pre-trial chamber ay may jurisdiction ang ICC sa kaso ng Pilipinas. Pag sinabi ko kaso ng Pilipinas, kasama yan dyan sila ni Bato, kasama sila ni Bungo kung kasama si Bungo, kung kasama si Vitaliano Aguirre, si Oscar Albayalde, si General Romeo Karamat, si Mati pala, yung tinatago na general na dating chief ng PNP DIG. Tapos kung kasama ba dyan si Colonel Leonardo, kung kasama ba dyan si Colonel Druina Garma. Ito. So, ngayon, ikaw, Vic Remador, mamamatay tao. Sige, sabihin natin mamamatay na tao kasi kahit mag-murder na sa Pilipinas, yung mga killer dito, tinatry natin. Yung mga corrupt nga, tinatry natin. Vic Relator, ha? So, let us look at the case objectively. Okay? Patay na yung iba eh. So, the rest is itatrial na lang natin kung sino man at tingin natin ay guilty. But then, let us be fair to law. Kasi marami din pong patayan na nangyayari na justified. So kung justified, wala tayong magagawa, hindi natin pwedeng parusahan. Okay? May tinatagawin pong klaseng patayan, Vic Relator, na nangyayari sa giyera. Ang ibig mo sabihin ba yung patayan, barilan sa gitna ng dalawang sundalo, paparusahan mo yung mga sundalo na kapatay? Ganun po yun ang sitwasyon dyan. Mas marami pong namatay sa giyera kaysa yung pinatay sa war on drugs. Sa giyera po, maliban lang sa giyera na ginawa ni Hitler, 6 na milyon ang pinatay niya na sibilyan. Yan ang problema kay Hitler. Sibilyan na mga Hudyo. Kumbaga, hindi naman siya Muslim. Ang alam ko lang dati, ang galit sa mga Hudyo ay mga Muslims. Pero si Hitler, hindi naman siya Muslim. Actually, Catholic pa nga siya. Pero pinatay niya ang lahat ng mga Jews doon sa And that triggered ng downfall din ni Hitler. Kasi nagsama-sama na ang ibang mga bansa laban kay Hitler. Pero kung hindi siya naggagawa ganon, siguro sisikat Hitler. So anyway, alis muna tayo kay Hitler. Ang pag-usapan natin si Digong. So, ngayon, ang kinaso sa kanya sinabi ng na mayroong jurisdiction. Ibig sabihin jurisdiction, may, ano ba sa Tagalog, man? Jurisdiction. So, sabihin natin kapangyarihan. Pinakamalapit kapangyarihan. Kasi, ang pinaka-exact word yan is the authority. The court, the ICC has the authority to conduct trial and to give a decision. Ganun po yun ang jurisdiction. Pero kung Tagalogin natin siguro, yung kapangyarihan niya na lilitis, titingnan mga ebidensya, ibig sabihin ng paglilitis, tingnan ang lahat ng ebidensya na pabor o kontra kay Duterte. Pagkatapos makita ng korte ang mga ebidensya, saka ito magdesisyon at magkaroon na siya, gaganapin na ng korte ang kanyang kapangyarihan sa paghusga. So, yan ang gagawin. Ngayon, ang tanong, nagdesisyon kasi ang ICC, pre-trial chamber judge, na mayroong jurisdiction ang ICC. So, ngayon, ito yung mga isyu. Para nyo maliliwanagan, bakit ko nasabi na may discrimination? Ito po yung isyu. Ang Pilipinas po, magsimula itong isyu noong nag-withdraw ang Pilipinas, noong nagsampa ng notice o ng sulat
si Ginoong Duterte sa kanyang panahon nang siya ay presidente ng Pilipinas ng tinatawag na notification. At sinumiti ito ayon sa batas ng Rome Statute doon sa opisina ng Secretary General ng United Nations. At mula sa araw ng pagkatanggap ng Secretary ng United Nations, magbibilang ng 1 taon. Minimum lang yan, ha? Pwede naman pahabaan ni Duterte kung siya nag-request doon. Or minimum is 1 year. So pag sinabi mong 1 year, sa batas po, that is equal to 365 days. So, nevertheless, tinanggap, dineposito noong March 17, 2018. Tingnan naman natin, pero bago magdeposito ng withdrawal ang Pilipinas para sa membership sa ICC, may nangyari. Balik tayo sa 2017. 2017, yung grupo ni Trillanes, kasama sila ni Attorney Jude Sabio, na hindi binayaran ang bayad sa kanya bilang abogado, ay hindi binayaran. Nagreklamo na hindi siya binayaran ng Trillanes. Nevertheless, dinala siya at binitbit nila si Edgar Matubato papunta sa The Hague. At ang unang sinumiti nila na tawag diyan communication or binigay nilang komunikasyon sa International Criminal Court ay yung affidavit ni Matubato. Siyempre, marami pang idinagdag si Trillanes na ibang mga dokumento. So pagkatapos doon, it turned out ang umaasikaso sa kanila ay yung dating private lawyer na ang pangalan ay Attorney Karim Khan. So therefore, ang nag-abogado sa kanila pagdating sa The Hague, pagdating sa International Criminal Court, ay si Attorney Karim Khan. So pinresenta, tapos ng batang later ay binigay naman yon ni Attorney Karim Khan kay yung prosecutor sa panahon na yun na si Attorney Fatou Bensouda. Tinanggap ni Attorney Bensouda, wala pa siyang action doon. Pagkatapos, nung dumating ang araw ng February 8, 2018, ay nag-anunsyo po si Fatou Bensouda na magsisimula na sila ng tinatawag na preliminary examination. Take word, preliminary examination. Yun po ang inyong titignan kasi gagamitin natin ito na basihan at dito po nagsimula at itong pundasyon na sinasabi ko na discrimination. Makinig ka lang, Primo GR, kahit ano bang ang iyong sinasabi dyan. Makinig ka lang. Kasi lahat ng sinasabi ko po ay dokumentado. Next, kita mo, nababanggit ko pa yung mga petsa. So, ng February 8, 2018, ibig sabihin pag nabanggit ko mga petsa Primo Gio RDA, nagsasabi ako ng totoo. Okay? So, ngayon, nung, teka mo na basahin ko ito. Bakit hindi ko naman kailangan ng GCash, Primo GR? Kung may activity lang, magsaka ko magmahingi. Wala naman ako activity. Pa-istorbo ka talaga. O, nasaan na? Wala na tuloy ako. Anyway, okay lang yan. So, February 8, 2018, nagpalabas ng utos o order si Fatou Bensouda na tinatawag na magsisimula siya ng preliminary examination sa kaso ng Pilipinas. Ang tawag pa lang noon ay kaso ng Pilipinas, situation in the Philippines. Hindi pa Digong Duterte. So, nagkandak sila. At tapos, December 18, 2018, ay nagpalabas. I think bago tayo mag-December 18, punta na tayo sa March 17, 2018, bali isang buwan. Mahigit, 1.5 buwan mahigit, ay nagsampa si Digong Duterte ng withdrawal, mag-withdraw ng Pilipinas mula sa ICC. Of course, understandable kasi tinitira na siya nag-anunsyo na si Fatou Bensouda na magsimula siya ng examination sa kaso ng Pilipinas. So, naisampa, tinanggap ng United Nations Secretary General noong March 16, 2018. So, dahil sa Article 127 ng Rome Statute na nagsasabi na
kung magwi-withdraw ang isang bansa, kailangan may palugit muna na 1 taon. So, 1 year ended on March 16, 2019. So, ibig sabihin, nung nag-file si Digong Duterte, aware na aware, alam na alam ng International Criminal Court, ng Office of the Prosecutor, ng ICC chambers, sa trial chamber, sa pre-trial chamber, at saka appeals chamber. Alam nila na nagsampa na ng withdrawal ang Pilipinas. Okay? So dito papasok yung unang tinatawag ko na discrimination. So ngayon, anong nangyari? Natural. Nagsagawa ng examination ang tawag doon, hindi investigation. At ang examination ni Fatou Bensouda, nabasa kong kanyang statement, ay ang ginawa niya, nag-investigate na sila, nag-download sila ng YouTube, nag-download sila ng mga news reports. Ibig sabihin po, yun lang po ang ginawa. At maliban dyan, tinanggap nila yung affidavit ni Bato-Bato, at in addition to that, later on, sumali si Arturo Las Cañas na bigay niya na rin ang kanyang affidavit. So, ganun po. Ngayon, alam na ba natin na si Las Cañas at saka si Bato-Bato ay wala na sa Pilipinas? I do believe nandun sila sa The Hague. So, inaalagaan sila ng ICC. Kasi ang ICC, kahit nagbibigay ng pundo yan, hindi naman ibig sabihin na biased siya dapat sa ganon. At least, we know for a fact nung tinanggap na ng ICC na testigo si Bato-Bato at saka si Las Cañas, ang ICC na ngayon nagpapakain sa kanila at nagbigay ng tirahan sa kanila. Okay? So, yan lang po tayo. I am only telling what happened, no? Primo JR, no? So, ngayon, pagkatapos niyan, kung sabi ko na bakit dito papasok ang unang tinatawag na discrimination ginawa ng ICC, ganito yun. Alam na nila ng Office of the Prosecutor, alam din ng court, ibig sabihin alam ng pre-trial chamber, alam ng trial chamber, at alam ng appeals chamber ng mga court yan sila kung tawagin mo, na nag-withdraw ng Pilipinas. Nag-investigate sila. May records ako ipapakita sa sunod ko na vlog. Nag-anunsyo pa si Fatou Bensouda. So, pagkatapos doon, December 18, 2018, nagsubiti ng report ang Office of the Prosecutor ni Fatou Bensouda. So, kung nagsubmit siya ng report, ibig sabihin po, gumagalaw, umaaksyon, nagtatrabaho ang Office of the Prosecutor. So, kung nagtatrabaho ito, ibig sabihin, tuloy-tuloy ang trabaho niya sa pagre-research sa mga detalye, informasyon, sa mga ebidensya laban sa kung sino man ang dapat kasuhan sa Pilipinas. Kasi at that time, tinitingnan lamang nila Pilipinas lang. Hindi sila nakatingin kung sino ang akusado. Ang tanong, alam na nila na dapat may 1 year lang, maximum na lang nila na pwede sila gumalaw, official na galaw, para kumaso laban sa Pilipinas, kung sino man sa Pilipinas, ay hanggang March 16, 2019 lang, kasi 1 taon ang palugit. Ano nangyari? Walang ginawa. So, walang ginawa. Dire-diretso. So, dito makita yung unang diskriminasyon na ginagawa na. Kung sa sitwasyon ng Burundi, Republic of Burundi, October 27, 2017, ang katapusan ng araw ng withdrawal ng Republic of Burundi. Sa kaso ng Burundi, sila ni Fatou Bensouda ay nagsampa ng request for authorization to conduct investigation 3 days before the October 27 deadline. So, because of that, inaprubahan ng pre-trial Chamber 3 ang request ng prosecutor na magsasagawa ng investigasyon sa kaso ng Republic of Burundi. Ngayon, sa Pilipinas, bakit pinalampas?
dapat nag-end na tayo. Ang ating withdrawal ay nag-end na noong March 16, 20. Pinakahuling araw yon, March 16, 2019. Bakit hindi nagsampa ang Office of the Prosecutor sa loob ng until March 16, 2019? Wala. Kumbaga, tingnan mo, dumaloy pa ang sama ng tingin nila sa Pilipinas. Napakababa ang tingin nila sa Pilipinas. Parang nagawa, hoy, you little monkeys there in Southeast Asia. So, inantay nila hanggang May 14, 2021. Mahigit 2 taon na nang natapos ang withdrawal. Nag-final ang withdrawal. May 14, 2021. Primo JR, memorize ko pa yung mga dates, ha? Nahirap kayo mag-memorize ng dates. Nagsampa sila ng request for authorization to investigate. Bakit nag-request pa sila? Kung mababa ang tingin, kung hindi patas ang tingin nila, bakit sa Republic of Burundi ay hindi pa tapos ang withdrawal period, ay nag-request sila ng investigation? At nawarningan na sila na may 1 year lamang sila para gumalaw. At bakit gumalaw pa sila? Yan ang number 1 ko na hinaing. Ang dinidiscriminate niya dyan, hindi lang si Digong, kundi buong Pilipinas. Okay, nag-file siya ng May 14, 2021. Late na! Wala na! So ano pa ganun mangyari? Dapat, inaprubahan naman, kasunod yan, aprubahan ba yan o hindi? Ng pre-trial chamber? Ang tanong yan. Anong ginawa? September 15, inaprubahan ng pre-trial chamber. Ibig sabihin, diniscriminate tayo. Anong tingin nila sa atin? Yan po yung unang nangyari na diskriminasyon laban sa Pilipinas. Representasyon na lang yan, yung si Duterte. Pero buong Pilipinas ang tinitingnan. Bakit hindi nila? Pangalawang diskriminasyon ay hindi nila ginalang ang karapatan ng Pilipinas sa ilalim ng Article 127 na nagsasabi ng Rome Statute yan, na nagsasabi na ang lahat ng bansa na kasapi ng Rome Statute ay pwedeng mag-withdraw. Sa kondisyon, sa 4 na kondisyon, kailangan tutuparin mo yung 4 na kondisyon. Number 1 na kondisyon, kailangan 1 year ang minimum. 1 year. Pak. Natupad ba? Natupad. Kasi March 17, 2019 ay hindi na tayo member. Number 2 condition, na kung may utang ang Pilipinas sa contribution o sa membership dues, babayaran niya. Yan ang pangalawang kondisyon. Nabayaran ba? I presume nabayaran. So may 2 pang kondisyon. Unang kondisyon, kung may pinirmahan o inaprubahan o may kasunduan na nangyari sa gitna ng Pilipinas at ICC na tinatawag ng cooperation, pagtulungan, ay yung cooperation na yun na ginawa, basta ginawa lamang bago mag-expire yung withdrawal period, ay may obligasyon pa rin ang Pilipinas. Pero kung ano ang obligasyon ng Pilipinas, depende kung ano ang cooperation ng kasunduan na kalagay. May kasunduan ba nangyari? Sad to say, wala pong kasunduan nangyari. Therefore, kung kasunduan pag-usapan, walang nangyaring kasunduan, kaya hindi na ito mag-apply pagkatapos 1 year. 1 year period na withdrawal period na naging final. Pang-apat, which is the issue in the case. Issue natin ngayon. Sinasabi ron, as long as the Philippines will continue to be obligated, may obligasyon pa rin ang Pilipinas, kahit na hindi na ito member. Basta, merong isang matter. Ano ba yung matter? Anong bagay? Anong matter sa Pilipino? Kahit anong bagay na kinukonsidera na ng court bago maging final ang withdrawal.
Ayan. 4 na kondisyon. Tapos, ibangga natin yan yung Article 1 to 7 sa Article 12, Paragraph 2 ng Rome Statute at Article 13. Okay? So ngayon, sa Article 12, Paragraph 2 at Article 13, nagsasabi, taken together, pwedeng magbigay ng authority na mag-imbestiga ang pre-trial chamber kung member pa ng Rome Statute o ICC ang bansa kung saan ay citizen o mamamayan ang taong akusahan. Balik tayo sa sinabi kong petsa. Kailan humingi ng authorization ang Office of the Prosecutor sa pre-trial chamber? Sagot, May 14, 2021. Lampas na. Ano ang ginawa ng pre-trial chamber? Inaprobahan. Yan ang sinasabi ko na pangalawang diskriminasyon. Inaprobahan. Kailan inaprobahan? September 15, 2021. Bakit nila naprobahan? Hindi nila tinignan ang sitwasyon na hindi na member ang Pilipinas. Ang tingin tuloy nila sa Pilipinas ay isang baboy na bansa. Alam mo naman, the first principle in trial courts, in the courts setting, in the acquisition of jurisdiction in courts, doon mo makikita yan sa International Court of Justice, ICJ. Sinasabi sa ICJ, hindi pwede magkakaroon ng kaso na obligahin mo ang isang bansa kung hindi payag ang bansa na yun. Nalala nyo nun? Merong awayan sa gitna ng the Netherlands at saka Philippines, Republic of the Philippines. Doon sa isla, sa Celebes Sea, papuntang sa Mindanao, papuntang Indonesia o Malaysia o papuntang Brunei. Nag-awayan, nagkaroon ng kaso ang Las Palmas. Ang awayan dyan, sino ba may-ari ng Las Palmas? Philippines ba o the Netherlands? Natalo ang Pilipinas. Pero bago natuloy na kaso yon, ay kinuha muna ng International Court of Justice ang consent ng the Netherlands at saka ng Philippines. So, ang nagsampa ng kaso dyan, kung hindi ako kamali, Pilipinas. Kasi gusto ng Pilipinas kunin yung Las Palmas na yan. At may mga tao doon, mga Bisaya nga, Cebuano nga mga salita. So, ibig sabihin, Pilipino mga yon. Ang iba, salita doon, mga Tausog. Pilipinas yun. Sinasabi ko lang sa inyo, iyan ang prinsipyo. So, in other words, hindi ba lang isa na alang-alang ng pre-trial chamber na wala ng jurisdiction. Kailangan muna nila kukunin ang pagpayag ng Pilipinas bago sila mag-authorize ng investigasyon. Kasi ang ICC, International Criminal Court, hiwalay na korte yan kaysa korte ng International Court of Justice. Yan po ang prinsipyo, the first principle in cases regarding acquisition of jurisdiction over the persons of the states. So kung walang pagpayag ang Pilipinas, hindi dapat nila kukunin yun. Okay? So yan ang pangalawang diskriminasyon. Inaprobahan nila. Asa na ngayon ang pangatlong diskriminasyon? Yung pangatlong discrimination na ginawa nila ay nung nag-request si Digong na parang piyansa sa Pilipinas
na pwede siyang ilagay sa Netherlands sa labas ng bilangguan habang nagkakaroon ng trial. Total, dadalo naman siya. Ano ang ginawa dyan ng pre-trial chamber? Ang ginawa nila po ay ganito. Nagdesisyon na tinanggihan. At ang pangatlong discrimination ginawa nila dyan, bakit sila gumamit bilang ebidensya yung mga social media? Hindi po tinatanggap ng ebidensya ang social media. Wala man lang silang testigo na pinaupo para alamin kung ang social media na yan na statements ay totoo o hindi. Tinitingnan, sinasabi ng appeals chamber na tinanggihan namin ang hiling ni Digong na interim release. Payag naman si Digong kahit saan siya ilagay. Sa Netherlands, payag din. Tinatanggihan na base puno sa salita ni Sara Duterte sa media, sa social media, na kung lalabas si Tatay Digong, gusto niyang umuwi ng Davao. Anong problema dyan? Sinasabi lang gustong umuwi. Makokontrol naman ng ICC. Sasabihin na kung ilalagay na sa Netherlands magbabantay kay Duterte araw-araw. Hindi mangyari yun. Pero, dinesisyonan na, ginamit nila yun na ebidensya laban kay Digong. Ano pa? Yung mga statements, na mga mainit na statements ni Pulong Duterte tsaka ni Basti Duterte. Social media again. Wala man lang silang pinaupo na testigo para tanungin kung totoo ba yun o hindi. At kung totoo man, ano ang konteksto sa likod niyan? Di ba? Pasensya ka na, Sixto Plaplor Lagare, Migo. Ako lang ay para ma-stress ko ang knowledge na makuha ninyo. Okay ha? So ngayon, again, hindi ebidensya ang ginamit. Social media. Sa Supreme Court, hindi magagamit, hindi mo pwede gagamitin social media. Unless, kung may mga ebidensya, mayroong tinatawag na judicial affidavit na pinresenta o may testigo na pinaupo. Yan po ang sitwasyon dyan. Yan ang pangatlo na diskriminasyon laban sa Pilipinas. So, ano pang diskriminasyon na nangyayari? Pang-apat, nung tinanggihan ang sinasabi na mayroon silang jurisdiction, kahit na alam nila na hindi na member ang Pilipinas sa panahon nung nag-authorize sila, naggagawin na nila, na ikakaso na nila. Ladies and gentlemen, including Kamanong Sixto Lagare, gusto ko sana malaman ninyo na dalawang klaseng jurisdiction. Ang jurisdiction sa krimen. Nagkaroon ng jurisdiction ang ICC sa krimen dahil nangyari ito nung kasapi pa ang Pilipinas sa ICC. Ang kasunod na tanong, pwede pa ba kami kumaso? Yan. That is what we call as exercise of jurisdiction. So, pwede pa ba nila ikakaso na hindi nakasapi ang Pilipinas? Again, ang sagot diyan makikita sa Article 12, Paragraph 2 at Article 13 ng Rome Statute at hindi pinatupad ng ICC Pre-Trial Chamber ang Article 12, Paragraph 2. Ibig sabihin, discriminate nila ang Pilipinas. Nagsasabi kasi sa Article 12, Paragraph 2 at Article 13 na kailangan bago ka mag-authorize ng investigasyon, dapat ay kasapi pa rin ng Rome Statute or ICC ang bansa kung saan ang akusado na tinutukoy mo ay citizen. Wala. Tinuloy mo pa rin. That is another discrimination. Pang-apat na discrimination. Sinasabi naman ng rason
ang rason na ginamit ng ICC kung bakit sinabi nila may jurisdiction ng ICC sa Pilipinas ay ganito. Titingnan mo po sa Article 1 to 7 na pinapang-apat na kondisyon na sinasabi ko kanina na kung may any matter under consideration by the court bago nag-final ang withdrawal ay may jurisdiction pa rin ang ICC. Ganon po ang desisyon nila. So kung ganon ang desisyon nila, tama ba? Ang sagot ko dyan, discrimination. Bakit? Ang sinisite, ang tinitingnan, ang sinasabi nila na any matter ay preliminary examination. Pwede ba maging any matter yan? Yan ang unang tanong. Ano ba yung matter na yan? Ano bang ginagawa ng preliminary examination? Can it be considered as any matter? When in fact, it cannot be used para manghingi ka ng authority to investigate. Dahilan ay may Article 12, Paragraph 2 at Article 13 na nagsasabi magkakaroon lamang ng authority to investigate ang ICC kung kasapi pa ang Pilipinas ng ICC at Rome Statute. Eh dahil hindi niya kasapi, hindi mo na makakonsidera na any matter. Ang matter na yan ay unilateral action. Kanyang sariling action lang yun. At mag-examine pa lang, hindi pa investigate. Ang ginagawa nila, kung mababasa ninyo ang statement ni Fatou Bensouda, nagda-download sila ng mga informasyon sa internet. Ang dinagdag lang dyan, yung affidavit ni Matobato at saka ni actually after the membership na yung binigay ang kay PO3 Arturo Las Cañas. Nauna na kay Matobato lang talaga ginamit nila. So, ang tanong diyan is, magiging any matter under consideration ba yan? Ang sagot yan, hindi po yan magiging any matter under consideration sapagkat unilateral action yan ng Office of the Prosecutor. At sapagkat nakalagay sa any matter under consideration by the court at hindi naman court ang Office of the Prosecutor. At dahil sa Article 4 ng Rome Statute na nagsasabi mayroong 4 na organs o opisina ang International Criminal Court. Number 1, Office of the President. Yung president nila ay hinalal yan ng lahat ng mga judges. Na ang kasalukuyang presidency, si Tomoki Akane ng Japan. Judge sa Japan. Next organ is Office of the Court. Yung Office of the Court, yan ang binubuo ng Pretrial Chamber, Trial Chamber, at saka Appeals Chamber. Pangatlo ay yung Office of the Prosecutor na pinangunguluhan ngayon ni Attorney Karim Khan. Ang pang-apat ay ang tinatawag na registry. Iyon po ang katulad sa atin dito na Clerk of Court. At nakasaad pa rin dyan na yung 4 na organo na ito ay independent of each other. Nang ibig sabihin ng independent, malaya sa isa't isa, ibig sabihin yan ay kung ano ang ginawa ng prosecutor ay hindi niya pwede itali ang ibang organo. At kung anong ginawa ng prosecutor ay hindi niya pwede itali ang buong court. Ganun po yun. So the fact na kinonsidera nyo na any matter, yan ang pang-4 na tinatawag na diskriminasyon. Next. Isa pang diskriminasyon. Basahin natin. Yung isa pang diskriminasyon ay yung hindi man lamang
diniscuss ng pre-trial chamber kung ano ang epekto ng dissenting decision, dissenting comment, dissenting ruling ng dalawang judge sa dinesisyon ng kaso na may kinalaman sa request for deferral na sinampa ni Maynard Guevara, Solicitor General, na kung saan hinihiling nila na huwag ituloy ang investigasyon sapagkat kaya naman ng Pilipinas mag-investigate. Dagdag dyan, yung kinuha nila na bagong abogada mula sa Great Britain na magtatayo bilang abogada ng Pilipinas na binayaran nila milyon-milyon ay nag-argumento, simpleng argument lang, na sa Article 12, Paragraph 2, ay nagsasabi na authorized ang ICC pagpatuloy ng investigasyon kung kasapi pa ang bansa na bansang Pilipinas ng ICC. So ang argumento ng abogado na kinuha ni Solicitor General Guevara ay ganito. Iba yung tinatawag na jurisdiction sa mga krimen, tawag na jurisdiction stricto sensu. Jurisdiction in the strict sense. Sa mga krimen na nangyari, may jurisdiction ang ICC. Pero, iba naman usapin kung kailan natin ikakaso or exercise of jurisdiction. Iba naman yan. And Article 12, Paragraph 2, and Article 13 combined together speaks or commands that no authorization of investigation can be done without the fact that it is established that the nation or the country or the state upon which the accused are concerned of are citizens of that country, and that country is still a member of the ICC at the time of the authority giving. Ganun lamang po. So, iyan ang kinitingnan ko na discrimination nila. Yan ang sinasabi. Bakit hindi nila tiningnan yan? Ang dalawang judge dyan, lima kasi ang appeals chamber judge. Ang tatlong judge, nagdesisyon, hindi tuloy ang investigasyon. Sapagkat, hindi naman ni-raise sa ibaba ang question kung may jurisdiction o wala. Yan ang sinabi ng tatlong judge. Ang dalawang judge naman, ang kanilang assertion na pag-decision wala ng jurisdiction ang ICC, ay sinabi nila kahit hindi nila tinanong kung may jurisdiction o wala, ang jurisdiction must be decided in the earliest opportunity if it is known. So kung kailan mo nalaman, in the earliest possible time, dapat desisyonan kung may jurisdiction o wala. Ito ang kinuha ng dalawang judge. Tingnan natin ang decision, kung saan ba yung decision ng dalawang judge. Papakita ko sa inyo yung decision ng dalawang judge. Ang decision ng dalawang judge po ay nagsasabi na wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas sapagkat hindi na kasapi ng ICC ang Pilipinas sa panahon nung ibinigay, in-apply yung authorization. Dali. Ito, nakita ko na.
Ayan, ito basahin natin yung decision ng dalawang judge. Kita nyo yan? Dissenting opinion of Judge Perin de Brichambaut and Judge Lord D. Capindanse. Ang decision nila, basahin natin sa dulo ang decision nila. Number 37, for the foregoing reasons, we consider that the pretrial chamber erred kamali sa batas na mag-conclude na may jurisdiction pang court over the Philippine situation despite the Philippines withdrawal from the Rome Statute. As a result, we would have granted the Philippines first ground of appeal and found that the court cannot exercise jurisdiction in the Philippine situation. Consequently, we would have found the remaining grounds of appeal moot and academic. Kita nyo yan? So, yan. Hindi po ako nag-imbento ng mga kwento dito. Yan po ay desisyon ng nagkumontra na dalawang judge. Titingnan natin ang rason nila na pinaka-final na rason. Paragraph 36, crucially, the interpretation of Article 1272, Paragraph 2 of the statute as espoused by the prosecutor cannot be reconciled with the principles of Vienna Convention on the law of treaties and with the intention of the drafters of the statute as that the interpretation would render Article 127 meaningless by allowing to trigger the court's jurisdiction indefinitely. In our view, Article 127 of the statute is contained in the final clauses. So ito po ang gusto ko na i-point out. Na bakit nag-discriminate ang argumento po ng ICC pre-trial chamber ay ganito. Sapagkat ang preliminary examination ay ginawa bago mag-withdraw ang Pilipinas, ay pwede nang gamitin itong dahilan para mag-authorize ng investigation sa kaso ng Pilipinas. So, ano ngayon? Kung papayag tayo dito, masyado na po ito na discrimination. Bakit? Wala palang timeline, wala palang time limit. Ang ibig sabihin niyan is 1,000 years after patay na tayong lahat, pwede pa rin nila i-authorize? Kagaguhan. Kaya yan po ang aking mga nakikitang dahilan kung bakit nag-discriminate ang ICC laban sa Pilipinas at laban kay Digong. Maraming salamat po. Yan na po ang aking masasabi. Kung kontra man kayo o hindi sa aking sinasabi, salamat po at nakikinig kayo. Nasa inyo na po pag-decision. Ngayon, babatiin ko na lang kayo. Kontra man kayo sa akin o hindi, babatiin ko po kayo. Si Josie De La Cruz, Chrissy Brooks, si Ben Reclamador, Ilma Ralios, si Ben Reclamador, natawag ko na, no? Sino pag hindi ko natawag? Si Vic Relator, lagi itong kontra sa akin. So, kumusta ka na, Vic? Si Chrissy Brooks, si Inday Jobel Gamay, tapos si Denby Ilacion, tapos sino pang iba? Si Primo GRDA. Yun, lagi siya sabi, haka-haka mo lang yan. Siguro naman magbago ng isip mo kung pinasenta ko siya yung katotohanan. Ronel Santiago, ang mali lang ni Duterte yung nag-withdraw. Di bali, titingnan lang natin niya isang opinion ninyo. Argo, agree, po host. Bergie Piquero, Denby Ilacion. Tapos sino pang iba? Extra, Teodorico Gurimbao. Tapos, sino pang iba hindi ko natawag? Johnny Lapina. Tapos, sino pang iba? Si Ading Kagmat. Okay. Si Ipuan. Tapos, Denby Ilacion. Extra. Sino pa?
Francisco Reyes. Tapos si Adrian Sabili. Tapos Ronel Sadya, nabasa ko na si Romel. Si Omel Dipo. Si Seven Samurai. Tapos si Sixto, Manong Sixto, salamat at nanood ka. Tapos Rafi Tolpo Pulandit. Okay. Pasensya na kayo nakatingin at nakikinig lamang sa akin po, mga matatalino lang po. Kagaya ni Rafi Tolpo Pulandit. Kagaya ni Virgie Piquero. Okay, Gregorio Babaran. And the winner, Senator Sunny Dr. Buster Trillanes. Okay, Chrissy Brooks, Seven Samurai. Sino pang iba? Ronald Sityaga, nabasa ko na. Denby Ilacion, nabasa ko na. Si Extra, sino pang ibang hindi ko nabasa? Aba, natuwa naman ako, pabalik-balik. Ibig sabihin, active kayo sa pag-comment. Dina Kapante. Ricardo Florito. Yamwell 815. Regent Ford. Maraming salamat po sa pakikinig. Paki-like, paki-invite, paki-subscribe. Sana naman at dadami tayo, 10 million tayo na subscribers sa PD na kung tumakbong presidente. Kalabanin ko si Sara, kalabanin ko si Rapi Tulfo, kalabanin ko si Rizon Tiberos, kalabanin ko kung sino pa, si Madam Lenny. Okay? So hanggang dyan lang muna tayo. Yamuel 815. Thank you.